nakain niya, okay? Properly hydrated din dapat ang iyong anak. Turuan natin ang pag-inom ng maraming tubig, masasabaw na pagkain at makakatas na prutas. At meron pa rin tayong pandagdag sa guava soap. After maglinis ng balat, meron tayong serpentina cream na available sa mga outlets ng Healing Galing na maaaring i-apply after linisan. Pero kasabay ang disiplina sa pagkain ha, para mabilis gumaling. Marami pong salamat sa inyong katanungan. Sana'y makatulong sa inyong anak ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Si Marisa Cabigin, may tanong din po siya. Sabi niya, happy healing morning po, Doc. Ano po ang sabon sa kati-kati? Dumadami po kasi. Thank you po. Siyempre, guava soap pa rin pag sabon ang pinag-uusapan. Ito po ang mabisa sa kati, sugat at pang-neutralize ng mga skin conditions. Pero, katulad ng sinabi ko kanina, may foods to avoid din para sa iyong ikinukonsulta, no? Yung mga malalansa kasama sa dapat munang iwasan. Maraming gulay. At may karne pwede rin. Yung mga galing ng dagat, yun na muna ang iwasan natin. At saka yung mga bagoong patis toyo na aking binanggit kanina, asin lang ulit ang pampalasa natin. Pero yung pampakate, minsan nakakaligtaan nating iwasan. Nandyan ang mangga, pinya, yung gabi, bunga nito at yung kanyang dahon, iwasan din muna. Avoid natin na mapakain sa ating pasyente. Masasabaw na pagkain din, malaking tulong at alisin yung mga pampakate. Siyempre, bukod sa guava soap, meron naman tayong serpentina cream pa rin at yung skin mist na pwedeng i-spray sa balat, tanggal ang bakterya, tanggal ang fungus para sa ating holistic approach. Okay? Marami pong salamat sa inyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Hindi ko na kaya yung kate, hindi na ako makatulog. Ang sabi mo, naghahanap ka na ng kutsilyo. Pang kakamot ko na nga po, baka ako makaskas, baka matanggal yung kate niya. Ng kutsilyo. Ang hirap po talaga, hindi ka makatulog sa gabi, lalo't pag gabi pa siya susumpungin ng kate. Paano gumaling sa natural na paraan ang eksema ni Ami na nagsimula sa maliit na kati at kumalat sa buong paa? Ang galing! Susunod na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang Healing Galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Colon Care Advance, Verticure, Inner Cure Stone Breaker, Miracle Drops, Herbal Drops, Bitoon Oil, Alingatong Oil, at maging ang Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng Healing Galing videos nang walang pahintulot. Tulad po ng Panata sa Bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps, gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Ang eczema na tinatawag ding atopic dermatitis ay nagdudulot ng labis na panunuyo at pagiging sensitibo ng balat kaya kumakati. Narito ang ilang bagay na karaniwang nagtitrigger ng pangangati ng eczema ayon sa American College of Allergy, Asthma and Immunology. Pet dander o dead skin cells ng mga alagang hayop, dust mites, cosmetic products, matapang na sabon o detergent, matapang na pabango o lotion, mga kemikal na panlinis, pagbabago sa panahon, pagkakasakit gaya ng sipon, at stress. Kapag lumala ang eczema,
Maaaring mauwi ito sa mga komplikasyon tulad ng impeksyon, pangingitim ng balat, puyat dahil sa pangangati, at maaari din itong magdulot ng depresyon o anxiety. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Masaya po ang usapan natin ngayong umaga dahil pag-usapan natin ang napakatipid na pagpapagaling, The Healing Galing Way. Kasama po ang ating panauhin na si Amelita Amidoria. Ami na lang for short. Happy healing morning, Ami. Happy healing, Doc. Eczema, no? Ang naranasan mo at inabot ng 2 taon. Paano nagsimula yun? Una, butlig lang ba? Sa maliit lang, sa may sipitan. Sa may sipitan mismo, di ba? Itong tumbok ng sipit? Opo. Parang Makate. Makate. Kinamot. Okay, syempre po. Sobrang kati po Tapos, kasi. hindi mo namalayan, dumami. Dumadami na po. Tapos nagdalawa na po sila. So, saan nagsimula? Sa Dito kaliwa? Po, opo. Sa kaliwang sipit. Opo. Tapos, sa Yan. kanan, sa sipit Sa din. sipit din po. Sa sipit din nagsimula. So, nag-start sa irritation. Opo. Sa gilid, Sa gilid. kasi, Din po yung sinaya. itong gilid kasi ay may ano din, may Gomo, strap ng tsinelas. Opo. At yan po ang paboritong isuot ni Ami. Opo, kasi mahal po yung mga ano eh. Mahal Opo. ba yung ganun lang? Dito lang? Basta po plastic. Ay, ba ano siya sa akin. Rubber, Kaya, siguro opo, rubber. rubber. Pag rubber, ang material, umiinit. Opo. Tapos, habang humahakbang ka, lalong umiinit. So, nagkikreate ng Nagkikreate, irritation, nag-create ng inflammation. Ayun. Pero, hindi mo na pinansin kasi maliit pa lang. Opo. Kailan yung bigla bang dumami o unti-unting dumami at kumalat sa Unti-unti paa lang po. mo? Tapos nung medyo makatinat, marami na siya. Pinakamot na ako ng kamot. Ay, naikalat ng kamot. Ayan po. Diba? Pero, aggravated by malalansang pagkain. Hindi ka pala naniniwala noon na may Hindi epekto po. yung pagkain? Opo. Bakit? Eh kasi ang alam ko lang po basta kakain. Paa naman po kasi siya. Parang Kasi, ang layo sa bibig, opo. ano? Nagpunta ka ba sa dermatologist nung nakita mong umalat Sa na? doktor po kasi sabi ko hindi ko na kaya yung kate, hindi na ako makatulog. Ang sabi mo, naghahanap ka na ng kutsilyo. Kutsilyo, pangkakamot ko na nga po dahil baka kumakaskas, baka matanggal yung kate niya. Ang kutsilyo. Baka matanggal ng kutsilyo. yung kate. kate. Baka kasi. Mapuputo lang pa dahil kutsilyo na yung gagamitin mo. Ang hirap po talaga, hindi ka makatulog sa gabi. Lalo't pag gabi pa siya susumpungin ng kate. Tapos nakahiga ka, ang layo ng paa mo, di ba? So, aabutin mo ngayon yung paa mo pa. Kakamutin. So, ano ang payo ni Doc muna? Anong payo ni Doc? Pahidan mo ng ointment. Pag bumili ako sa butika, ointment. Wala din po. Nakailang tube ka ng ointment? Nakadalawa po ako. Magkano ang isang tube? 500 po. Sa 1,000 pesos, inayawan na po niya, wala man lang bang kahit natanggal ng kate? Wala po eh. Walang effect. Kasi nga, Ami, yung pagkain ay kinakain mo rin. Nagkaroon siya ng vitamin galing dun sa kinakain mo. Ano ba yung hilig mo mga pagkain para sa mga nanonood ngayon na may eczema din? Galunggong po. Yan, bangos, tilapia. Okay. At ang sausawan? Patis po na may kalamansi. Wow, napakasarap. Nagugutom ako, Ami, Ang di sarap ba? po talaga. Okay. Kasi nga, maraming doktor ang hindi naniniwala ng koneksyon ng kinakain natin sa ating kondisyon. Kahit sa balat, di ba? Parang napabayaan na ni Ami, hindi naman tumatalab yung ointment, lalong kumakalat sa paa. Maghanap nga ako ng ibang lunas. May magsabi na sa akin, ito Ami, bili ka. Subukan mo. Bili po ako. Lahat ng maimarites sa'yo. Binibili ko po. May orals ba? May ininom? Yun lang po para sa katilang. Okay, antihistamine. Opo, yun. Okay, natatanggal naman Yun, yung kate. medyo nawawala po doon. Pero pag palagi daw yun, may epekto daw po yun. Siyempre. So, sabi Kasi ko, may chemical. nga po. Sabi ko, di din pwede, everyday. At saka ayaw ng mga doktor ng ganyan na nakikinig ka sa sabi-sabi. Kailangan daw ikukonsulta. Kaso, yung kinonsulta mo kay Doc ay hindi naman tumalab. Kaya, hindi
di rin masisi si Ami na nakimarites na lang. Talaga, opo. Paano mo natuklasan ng healing galing? Meron po ako nakilala na nabibilan ko po siya sa tindahan. Nakita niya po yung sugat ko sa paa. Sabi niya, paano yan? Sabi ko, eczema daw po. I-try mo yung ginamot ko sa tigyawat ko, yung healing galing guava soap. Saan ka nakahanap ng healing galing guava soap? QQ Mall. Sa Quiapo. Sa may Quiapo. Ay, yun, napasugod ka doon sa Opo. paghahanap mo ng guava soap. Umuulan pa po no, talaga ako. Sabi ko May mga talaga, pagsubok, ano? oo, kaya sabi ko ay talagang kailangan kong tiyagain kasi talagang sa tagal ko na pong nagtiis. Sobrang kati. Sa sobrang kate. At ang eczema ay kumakapali, parang nagpapatong-patong Opo. siya, di Saka ba? yung balat po, yung bang matuyot. Tuyot yung balat niya. Dry na dry yung area Oo. at mabilis mag-reproduce ng kanyang parang langib. No po. Ang 2 taong eczema na naranasan ni Ami ay 1 buwan na Nagamot ko lang po sa guava soap. 1 buwan po na sinabon niya ng guava soap at hindi na siya bumili ng serpentina tablet dahil may halaman ka ba? Opo, meron po Ayun, kaming matipid may halaman. Hinugasan ang dahon, dinikdik Opo. at ipinipiga ni Ami Opo. doon sa bahagi Opo. ng may eczema matapos na sabunan ng ating guava Opo. soap. 'Di ba? Matipid na nga sa dahon kasi hindi na bumili ng tableta si Ami, matipid pa rin po sa guava soap dahil sa loob ng 1 buwan na paggamit ng guava soap, 1 pirasong bar lang ng guava soap ang nagastos ni Ami sa halagang 220 po. paano daw ang matipid na paggamit ng guava soap na yan. Iniwa ko po siya ng maliliit. Parang ginawa mong tinapay, Opo. inislice mo. Ini-slice ko po. Kada Isang gamit, isang opo. slice. Hindi lang Okay. po, hindi naman po nauubos sa isang gamit. May natitira Opo, pa. inuulit ko pa po yun. Oh. Kaya po umabot ng 1 buwan yung 1 bar ng soap. Ano ang itinuro sa yung disiplina sa pagkain? Lahat po ng isda, bawal kainin. Okay. Kasi may paniniwala ka daw dati na pwedeng kainin ang isda basta may kaliskis. Opo, sabi po kasi hindi daw po yun malansa. Kasi yung paborito mong galunggong ay walang kaliskis eh. Opo. 'Di ba? So ano yung ipinalit mo? Bangus. Bangus sa tilapia. Pareho ba ang kate na dulot ng galunggong at ng may kaliskis na isda? Opo. Kahit na kasing sarap, kasing kati din. Opo. 'Di ba? Kahit na ano po ang pangalan ng isda, whether yan ay may kaliskis o wala, isda pa rin po yan. Bawal pa din. So, Yun nga tinuruan kang mabuti sa Healing Galing Opo. Quiapo outlet, 'di ba? Pinatanggal na rin po kay Ami ang mga sausawan na patis, toyo, bagoong. bagoong. Kaya asin lang ang pampalasa. Tapos tinuruan ka ng sabaw-sabaw. Opo. 'Di ba? At dinagdagan ba ang water intake mo? Opo. Yan. Dati kulang ka sa tubig. Opo. Napansin mo yung improvement sa paa mo by the day o per week na nag-i-improve? 2 weeks po, totally na siya. Ay, 2 weeks lang. Opo. Pero itinuloy mo pa rin ang Tuloy-tuloy paggamit po. ng guava soap Opo. ng 1 buwan. Opo. Kahit may tuldok na lang na naiwan na Opo. parang mapula-pula, active pa rin Opo. yon. So tama ang ginawa mo kahit nakita mo na natutuyo na yung eczema, tuloy-tuloy Opo. pa rin ang Hindi ko paggamit po, ng hindi ko guava po soap. tinigil. Opo. At ngayon po, tuyo Tuyo na. na po lahat. Dati ba may langib-langib Oo, langib-langib. yan? At Balot-balot ngayon, yan. pansin ko, hindi na rubber ang Hindi na tsinelas po. mo. Diyan, Hindi. hindi na nangangati. Hindi na po. So, may natutunan ka ba dito sa nangyari sa'yo at maipayo mo ang tama sa mga nanonood sa atin? Pagka may nararamdaman na, itigil yung bawal. Okay. Lalo sa pagkain, doon po pala talaga nagsisimula. Hinay-hinay muna sa pagkain, baka biglang bumalik. Opo. Pag nag-start ang irritation, ingat na sa pagkain hanggang humupa yung irritation na yun. Maraming salamat, Ami, ha? Maraming I'm salamat sure, din po. Oo. I'm sure merong natutunan ang mga tao ngayon sa'yo. Okay? Huwag nang hayaang umi-eksena ang eczema. Kasi may lunas siya. Mga kapuso, sana po ay natuto tayo sa karanasan ni Ami sa pagpapagaling ng kanyang kati-kati gamit po ang itinuturo nating natural na paraan. Kung may pahabol pa po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa
kati-kati, eczema at iba pa sa ating pong e-consulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon din pong umaga sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po! Katarata na kailangan na daw maopera, paano gumaling sa natural na paraan? Hiling Galing sa TV, alas 7:30 ng umaga, Sabado.